Pinapanukala ngayon sa Senado ang pagbibigay ng allowance sa mga estudyanteng nakatapos sa kanilang oras ng internship, practicum o on-the-job training. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Inihain ni Senador Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2157 o Student Internship Allowance Act na pagbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 pesos sa mga estudyanteng nakatapos ng kinakailangang internship, practicum o OJT. Layunin ng panukala na tulungan ang mga student intern sa gasto sa pamasahe at pagkain. Saklaw nito mga estudyante mula sa CHED-recognized higher education institution at TESDA-accredited technical vocational institutions na kinakailangang kumpletuhin ang internship, practicum o OJT. Nag-aay naman Senador Jinggoy Estrada ng Senate Bill No. 1063 o Underprivileged Students Discount Act. May kinabang dito ang mga kwalipikadong estudyante mula sa pamilyang may taunang kita na hindi lalampas sa 250,000 pesos o 20,000 pesos kada buwan. Saklaw ng diskwento ang mga restaurant, canteen, butika, bookstore, school supply stores at mga nagbebenta ng laptops at tablets. Ayon kay Estrada, ang 5% discount ay hiwalay at hindi makakaapekto sa iba pang educational assistance gaya ng scholarship, voucher at student aid programs. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano paglunsad ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHED Grant ng CHED para sa 19,000 healthcare students na kinokompleto ang kanilang clinical at field-based training. Ayon kay Cayetano, tutugunan ng AHED Grant ang matagal ng pasanin sa gastusin ng mga healthcare students sa kanilang clinical training. Saklaw ng grant ang mga estudyanteng naka-enroll sa mga priority allied health programs gaya ng nursing, medical technology, physical therapy, occupational therapy, pharmacy, radiological technology, respiratory therapy, nutrition and dietetics, speech-language pathology, dental medicine, optometry, at veterinary medicine na sumasa ilalim sa Human Resources for Health Philippine Master Plan 2020-2040. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.